Ayaw ko na sa lasa ng luto mo, Elena. Kasing pait at kasing pakla ng pagmumukha mo sa tuwing nakikita kita. Ang mga salitang iyon ay tila mararahas na hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng kusina. Hindi kaagad nakakibos si Elena. Ang kanyang mga daliri na bahagyang namumula dahil sa maghapong paghahanda ng pagkain ay nanatiling nakahawak sa piping bag. Sinisikap niyang tapusin ang huling detalye ng bulaklak sa ibabaw ng cake ni Mika. Kulay rosas ang frosting, kasing ganda ng pangarap na binuo niya para sa kaarawan ng anak. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang kamay ay nanginig. Ang magandang talulot ay nauwi sa isang pangit at kalat na marka sa ibabaw ng matamis na tinapay. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang piping bag sa lamesa. Lumingon siya kay Kengo na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila walang bahid ng dumi, malayo sa itsura ni Elena na may bahid ng harina sa pisngi at suot ang kupas na apron. 10 taon. 10 taon niyang tinalikuran ang kanyang pangarap na maging arkitekto upang maging katuwang ni Kengo, upang siguraduhing laging mainit ang sabaw na daratnan nito at malinis ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Kengo, kaarawan ni Mika ngayon. Pinaghirapan ko itong ihanda dahil alam kong paborito mo rin ang ganitong luto. Malambot ang boses ni Elena, bagaman may panginginig na hindi niya maitago. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kengo. Exactly, Elena. Iyan na lang ang alam mong gawin, ang magpakayaya sa loob ng bahay na ito. Do you think I still find you attractive? Tumingin ka sa salamin. You look exhausted, dry, and boring. You're just a house decoration that I'm starting to get tired of seeing. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang bawat salita ni Kengo ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang kumawala. Ngunit pilit niyang nilunok ang pait sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang paningin ay nakapako sa pink na frosting na nasa dulo ng kanyang daliri. Sinubukan niyang punasan ito sa kanyang apron, ngunit lalo lamang itong kumalat, tila sumisimbolo sa kanyang buhay na unti-unti ring nagkakandagulo. Hindi man lamang nagpakita ng pagsisisi si Kengo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tiningnang mensahe habang nakangiti ng palihim. Isang itim na sobre ang bahagyang nakasilip sa bulsa ng kanyang Amerikana, isang bagay na hindi nakaligtas sa mapunuring mata ni Elena. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, narinig ang malalakas na yabag ng takong mula sa labas ng kanilang gate. The guests are here, Kengo. Sana ayusin mo ang pakikitungo mo kahit ngayong gabi lang. Para kay Mika. Pakiusap ni Elena habang mabilis na nagtatanggal ng apron at inaayos ang kanyang buhok. Don't tell me what to do in my own house, Elena. Malamig na tugon ni Kengo bago ito lumabas patungo sa sala. Naiwan si Elena sa kusina, mag-isa sa gitna ng mga inihandang pagkain na tila nawalan na ng saysay. Huminga siya ng malalim, pilit na binubuo ang sarili para sa kanyang anak. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan, isang marangyang pulang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tahanan. Hindi ito ang sasakyan ni Don Fernando. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng napakaiksing pulang damit. May suot na naglalakihang salamin sa mata at may ngiting tila na nunukso sa kapalaran. Napahinto si Elena sa may bintana. Ang kanyang dibdib ay kumakaba sa paraang hindi niya maipaliwanag. Sino ang babaeng ito? At bakit tila pamilyar sa kanya ang itim na sobrang hawak nito? Nakatulad ng nakita niya sa bulsa ni Kengo. Ang hanging pumasok mula sa bukana ng pinto ay biglang lumamig. Tila nagbababala na ang gabi ng pagdiriwang ay magiging gabi ng isang malagim na pagtatapos. Masyadong maliit ang bahay na ito para sa isang katulad mo, Kengo. At ang amoy mantika at murang sabon ang bawat sulok. Ang boses na yon, na tila hinahalo ang tamis ng asukal at ang talim ng banyera,
ay nanggaling sa babaeng kapapasok pa lamang sa sala. Hindi man lamang nag-abalang kumatok ang estranghera. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Elena. Huminto ang babae sa gitna ng silid, dahan-dahang tinanggal ang kanyang shades at pinasadahan ng tingin ang mga dekorasyong pinagpuyatan ni Elena para sa party ni Mika. "Cindy, I didn't expect you to arrive this early." Mabilis na lumapit si Kengo. Ang boses nito, na kanina lang ay tila kulog sa bagsik kay Elena, ay biglang naging malambot at puno ng pananabik. "I couldn't wait, hon. Gusto ko nang makita ang sinasabi mong castle na tila isa palang munting kubo." Tugon ni Cindy habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elena. May bahid ng pangungutya sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong tila nagsasabing, alam niya ang lahat ng sikreto sa loob ng bahay na ito. Nanatiling nakatayo si Elena sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang blusa. "Kengo, sino siya? Hindi ko matandaang may inimbitahan tayong ganitong klaseng bisita sa kaarawan ng anak natin." Humarap si Kengo kay Elena at sa isang saglit, bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. "She's Cindy, the special consultant for our new expansion project. Huwag kang masyadong matanong, Elena. Wala kang alam sa negosyo, kaya huwag mong pairalin ang pagiging makitid ng utak mo." "Special consultant?" Bulong ni Elena. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Nakita niya kung paano hinawakan ni Cindy ang braso ni Kengo nang may labis na pagiging malapit. Isang kilos na hindi dapat ginagawa ng isang empleyado sa kanyang boss. Ang bawat haplos ni Cindy sa Amerikana ng kanyang asawa ay tila paglapastangan sa bawat taon ng katapatan ni Elena. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. "Mommy, is Daddy home?" Si Mika ay dahan-dahang bumababa ng hagdan, suot ang kanyang paboritong kulay rosas na bestida. Ngunit nang mapansin niya ang estrangherang babae sa sala at ang mabigat na ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, biglang nagbago ang kanyang kilos. Bumagal ang kanyang paghakbang at tila naguluhan siyang tumingin sa paligid. Agad na lumapit si Elena sa anak at niyakap ito. Nang maramdaman ni Mika ang presensya ng kanyang ina, mabilis itong sumiksik sa kanyang tabi at mahigpit na kumapit sa tela ng kanyang palda. Ramdam ni Elena ang panginginig ng maliit na katawan ng bata. At sa simpleng yakap na yon, ay tila sabay na bumuhos sa kanya ang pagmamahal, takot, at matinding pagnanais na protektahan ang kanyang anak mula sa gulong unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Ay tila isang angkla na pumipigil kay Elena na tuluyang gumuho. "Mommy, who is she? Why is she holding Daddy's hand?" Inosenteng tanong ni Mika na ang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha dahil sa nararamdamang takot. Tiningnan ni Cindy ang bata nang may pandidiri. Tila ba si Mika ay isang dumi na nakaharang sa kanyang daraanan. "So this is the brat? She looks just as ordinary as her mother. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko." Halos pasigaw na sabi ni Elena. Ang kanyang pagiging ina ay nanaig sa kanyang takot. "Wala kang karapatang bastusin ang pamamahay na ito at ang pamilya ko." Ngunit bago pa man makasagot si Elena, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang pinihit. Si Kengo iyon. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, hindi dahil kay Cindy, kundi dahil sa pagtatanggol ni Elena sa sarili nitong dangal. "Elena, enough! Huwag kang mag-eskandalo rito kung ayaw mong kaladkarin kita palabas," banta ni Kengo. Lumingon siya kay Cindy at muling nagbago ang anyo ng kanyang mukha sa isang mapanlinlang na ngiti. "I'm sorry, Cindy. Masyado lang talagang emosyonal ang yaya ng bahay na ito." Humarap muli si Kengo kay Elena. Ang kanyang boses ay puno ng utos na tila ba kinakausap niya ang isang alipin. "Elena, don't just stand there like a statue. Make some coffee for Cindy. Black, no sugar. At siguraduhin mong mainit dahil iyan lang naman ang tanging silbi mo rito, di ba? Ang maglingkod.
Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang nanginginig na si Mika habang pinapanood ang kanyang asawa na inaalalayan ng ibang babae patungo sa dining table na siya mismo ang nag-ayos. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pag-iwan sa kanya sa isang bangin ng kawalang katiyakan. Sa loob ng kusina, ang tunog ng kumukulong tubig ay tila isang babala na hindi pinansin ni Elena. Ang bawat usok na lumalabas mula sa takure ay nagpapalabo sa kanyang paningin. O marahil ay ang mga luhang pilit niyang ikinukubli ang gumagawa niyon. Hawak niya ang tasa ng kape. Ang porselana ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri, kasing rupok ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dining area. Doon, nakita niya ang isang eksenang tila sadyang ginawa para durugin ang natitira niyang lakas. Si Cindy ay nakaupo sa mismong upuan na madalas upuan ni Elena, habang si Kengo ay nakasandal sa tabi nito, nakangiti habang may ibinubulong sa babae. Ang mga kasambahay ay nakatungo sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa para sa kanilang senyora. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na magsalita. Ito na ang kape mo, mahinang sabi ni Elena habang inilalapag ang tasa sa harap ni Cindy. Tiningnan ni Cindy ang tasa. Pagkatapos ay tumingala kay Elena na may mapanuring ngiti. Sabi ko, mainit. Pero sa tingin ko, kasing lamig na ito ng pakikitungo sa iyo ng asawa mo. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinulak ni Cindy ang tasa. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig. Namuo ang madilim na mantsa sa mamahaling carpet. At ang ilang patak ay tumalsik sa suot na mamahaling sapatos ni Cindy. Ouch! Kengo, look! Sinadya niya akong pasuin. Tila batang nagsusumbong na sigaw ni Cindy, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang sabi ko lang naman ay hindi ko gusto ang timpla niya. Pero bakit kailangang manakit? Elena, ano ba ang problema mo? Ang boses ni Kengo ay dumagundong sa buong silid. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ng asawa. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang isang malakas na hapdi sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng isang matinis na tunog sa kanyang pandinig at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Napaupo si Elena sa sahig. Ang kanyang palad ay nakasapo sa namamanhid na pisngi. Ang bawat hibla ng kanyang dangal ay tila pinunit-punit sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang unang naisip ay ang kanyang anak. Sa sahig, malapit sa kanyang kamay, ay nakita niya ang isang maliit na hair clip ni Mika. Maingat niya itong kinuha at ikinubli sa kanyang palad, tila ba ito ang huling piraso ng kanyang katinuan na kailangan niyang protektahan. Kengo, paano mo nagawa ito? Sa harap ng mga tao? Sa loob ng bahay na binuo natin? Bulong ni Elena. Ang boses ay basag na basag. Bahay natin? Correction, Elena. Bahay ko ito. At ang lahat ng meron ka, pati ang paghinga mo sa loob ng kwartong ito, ay utang mo sa akin. Galit na sabi ni Kengo habang inaayos ang kanyang manggas. Kinuha niya ang itim na sobre mula sa kanyang bulsa at marahas na itapon ito sa harap ni Elena. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Basahin mo yan. Iyan ang regalong nararapat sa isang asawang walang silbi. Divorce papers at eviction notice. Meron kang 1 oras para ilabas ang lahat ng basura mo sa bahay na ito, kasama ang anak mo. Dahil simula ngayong gabi, si Cindy na ang tatayo bilang reyna ng tahanang ito. Ang bawat salita ni Kengo ay tila isang huling hatol na pumatay sa lahat ng pag-asang natitira kay Elena. Nakatingin lamang siya sa mga papeles sa sahig, habang sa background ay naririnig niya ang mahinang hagik-gik ni Cindy na tila isang tagumpay na awit ng isang kaaway. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang tumama sa bubong ng mansyon ay tila mga martilyo na pilit dinudurog ang natitirang lakas ni Elena. Sa loob ng silid ni Mika, ang katahimikan ay nilalapastangan ng mararahas
Nakilos ni Kengo. Walang pakundangan niyang hinablot ang mga damit mula sa aparador, ang mga maliliit na bestida, ang mga medyas na may borda, at ang paboritong manika ng bata, at padaskol na isinilid sa isang lumang maleta. Kengo, pakiusap. Gabi na. Maulan sa labas. Kahit bukas na lang, kahit para na lang sa kapakanan ni Mika. Ang pagsamo ni Elena ay nauwi sa isang basag na bulong habang nakaluhod siya sa sahig. Pilit na pinupulot ang mga gamit na nagkalat. Isang malamig na tawa ang narinig mula sa may pintuan. Nakasandal doon si Cindy, pinaglalaruan ang kanyang buhok habang pinapanood ang paghihirap ng mag-ina. Masyado ka namang madrama, Elena. Isipin mo na lang na ito ang simula ng iyong kalayaan. At huwag kang mag-alala. Gagawin kong mas maganda ang kwartong ito para sa darating naming anak ni Kengo. Itatapon ko na rin ang lahat ng basurang iniwan nyo. Ang bawat salita ni Cindy ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin. Hindi na nakasagot si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na handa ng tangayin ng bagyo. Nang matapos si Kengo, marahas niyang kinaladkad ang maleta patungo sa hagdan. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang tahanang naghihingalo. Labas. Ngayon din, ang boses ni Kengo ay walang bahid ng awa. Pagbukas ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong sila ng malakas na ihip ng hangin at ang hagupit ng ulan. Ang dilim sa labas ay tila isang malaking bibig na handang lamunin ang mag-ina. Bit-bit ang maleta at ang nanginginig na si Mika, humakbang si Elena palabas. Ang kanyang suot na tsinelas ay agad na nabasa at ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom ng yelo. Mommy, it's cold! Bakit tayo nasa labas? Gusto ko na pong pumasok. Ang iyak ni Mika ay halos malunod sa tunog ng kulog. Ang bata ay nakayakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang ibon na basang-basa sa bagyo. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang naghudyat ng formal na pagpapatalsik sa kanila. Ang gate ng mansyon ay tuluyan ng sinarado ng security guard na hindi man lang makatingin sa mga mata ni Elena dahil sa hiya at awa. Nakatayo ang mag-ina sa tabi ng kalsada sa ilalim ng isang puno na hindi kayang magbigay ng sapat na proteksyon. Ang pink na birthday gown ni Mika ay dahan-dahang napupuno ng putik, nawawalan ng ningning. Kasing dilim ng kanilang hinaharap, nayakap na lamang ni Elena ang kanyang anak. Pilit na ibinibigay ang init ng sarili niyang katawan habang ang kanyang sariling mga luha ay humahalo na sa tubig ulan. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaliit na nilalang sa mundo. Walang pera, walang tirahan, at walang kakayahan. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng ingay ng bumubuhos na ulan, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay lumikha ng isang mahinang tunog bago tuluyang huminto ang makina. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang itim na payong ang bumungad. Dahan-dahang tumatakip sa mag-ina mula sa hagupit ng langit. Kengo, anong kalapastanganan ito? Isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng awtoridad, pagkadismaya, at isang uri ng galit na tila mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ang boses na yon ay nagmula sa isang lalaking matikas na nakatayo. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na pader sa gitna ng unos. Napaangat ang tingin ni Elena. Ang kanyang mga mata, na puno ng pait, ay nakakita sa pamilyar na mukha ni Don Fernando. Ang kanyang biyenan, ang tanging taong nagparamdam sa kanya na siya ay bahagi ng pamilya, ay nakatayo sa kanyang harap na may mga matang nagbabaga sa galit habang nakatingin sa saradong gate ng mansyon. Isuot mo ito, Elena. Huwag mong hayaang ang dumi ng kalsadang ito ang maging huling alaala ng iyong anak sa gabing ito.
Ang boses ni Don Fernando ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Elena. Hindi tumitingin ang matanda sa gate ng mansyon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang manugang at sa apo niyang si Mika na basang-basang nakayakap sa ina. Inalis ng matanda ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa balikat ni Elena. Binaliwala ang katotohanang ang kanyang sariling barong ay unti-unti na ring nababasa ng ulan. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Don Fernando ang pinto para sa kanila. Ang amoy ng katad at ang init mula sa heater ng sasakyan ay tila isang paraiso na matagal nang ipinagkait kay Elena. Habang pinupunasan niya ang mukha ni Mika, gamit ang tuyong tuwalya na iniabot ng driver, hindi napigilan ni Elena ang muling pagdaloy ng kanyang mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na galing sa sakit, kundi mula sa isang pag-asang akala niya ay tuluyan ng namatay sa ilalim ng ulan. Papa, bakit po kayo narito? Akala ko po ay nasa Singapore pa kayo para sa inyong gamutan. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang huni ng sugatang ibon. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking gate na dahan-dahang bumubukas. Lumabas si Kengo, walang payong, at bakas sa kanyang muka ang matinding gulat na nauwi sa isang pilit na ngangiti. Sumunod sa kanya si Cindy na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit nag-aayos ng kanyang buhok upang magmukhang kagalang-galang sa harap ng makapangyarihang Don Fernando. Dad, you're back! Bakit hindi ka tumawag para nasundo ka namin sa airport? Ang boses ni Kengo ay puno ng pagmamadali. Tila ba nais niyang tabunan ang katotohanang pinalayas niya ang kanyang mag-ina. Pasensya na po sa nakita niyo. Elena was being difficult again. Nagwawala siya kaya pinalabas ko muna para mahimasmasan. Tiningnan ni Don Fernando ang kanyang anak. Ang titig na yon ay tila isang talim na humihiwa sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Kengo. Sa likod ni Kengo, sumingit si Cindy, nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagyuko ng bahagya. Good evening po, Don Fernando. I am Cindy, Kengo's consultant. I was just helping him manage the domestic issues. Marteng sabi ni Cindy, ang kanyang mga mata ay pilit na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Dahan-dahang lumabas si Don Fernando mula sa kanyang sasakyan. Nanatiling tahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa payong ang maririnig. Humakbang siya palapit sa kanyang anak. Bawat tapak ng kanyang sapatos sa basang semento ay tila isang hatol na papalapit. Domestic issues, Kengo? Consultant? Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang nakita ko ay isang lalaking walang dangal na itinatapon ang kanyang pamilya sa gitna ng unos. Ang nakita ko ay isang amang mas masahol pa sa hayop dahil hinayaan niyang manginig sa ginawang sarili niyang dugo. Dad, let's talk inside. Huwag tayong mag-eskandalo rito sa harap ng mga katulong. Pakiusap ni Kengo. Pilit na hinahawakan ng braso ng kanyang ama upang igaya ito papasok sa bahay. Marahas na binawi ni Don Fernando ang kanyang braso. Tumingin siya sa mansyon, ang mansyong ipinagawa niya para sa isang masayang pamilya. Ngunit ngayon ay tila naging isang madilim na bilangguan. Huwag mo akong utusan sa loob ng pamamahay na ako ang nagpundar, Kengo. At hinding-hindi ako tutuntong sa loob ng bahay na yan hanggat ang tunay na may-ari ay nasa labas at basang-basa. Lumingon ang matanda kay Elena na nasa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay muling ibinalik ang paningin sa kanyang anak at sa babaeng kasama nito. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo sa kumpanya? Akala mo ba ay bulag ako sa kataksilan mong ito? Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang namahay sa mga mata ni Kengo. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Habang si Cindy ay dahan-dahang umaatras, napagtanto nila
na ang pagdating ni Don Fernando ay hindi isang pagbisita, kundi isang paghuhukom. Bumalik kayo sa loob, utos ni Don Fernando, ngunit walang init sa kanyang tinig. Mag-ayos kayo ng sarili nyo, dahil sa loob ng 10 minuto, bawat lihim na itinago nyo ay ilalantad ko sa harap ng babaeng binalahura nyo ang pagkatao. Hindi sapat ang luha para linisin ang dumi na dinala mo sa pamamahay na ito, Kengo. At ikaw, babae, huwag kang umasta na tila ikaw ang nagmamay-ari ng hangin na nilalanghap mo ngayon. Sa loob ng sala, ang ningning ng malalaking chandelier ay tila nagsisilbing mga ilaw sa isang entablado kung saan nakatakdang mabura ang lahat ng kasinungalingan. Nakaupo si Don Fernando sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang tindig ay tila isang haring handang magpataw ng huling hatol. Sa kanyang tabi, nakatayo si Elena. Suot pa rin ang coat ng matanda na tila isang baluti laban sa lamig ng kanyang paligid. Si Mika ay mahimbing nang nakatulog sa silid ng mga katulong. Malayo sa lason ng usapang ito, inilapag ni Don Fernando ang isang makapal na folder sa lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang malakas na pagyanig sa pandinig ni Kengo. Dad, I can explain everything. Iyong tungkol kay Cindy, she's just... It was a mistake. At iyong kumpanya, we are doing fine. Medyo nagkaroon lang ng konting adjustment sa budget. Ang boses ni Kengo ay mabilis. Puno ng desperasyon habang pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang ama. Adjustment o pagnanakaw? Ang tanong ni Don Fernando ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa ghost projects mo sa Cavite? Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang paglipat mo ng pondo ng pamilya patungo sa mga personal na account ng babaeng yan? Lumingon si Kengo kay Cindy na ngayon ay maputla na at hindi na makatingin ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, humakbang si Elena pasulong. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Sa halip, may isang bagong ningning doon. Ang ningning ng isang babaeng nagising mula sa isang mahabang panaginip. Sa loob ng 10 taon, Kengo, tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang bulyaw mo, ang pagtrato mo sa akin na parang gamit na walang pakiramdam. Akala mo ba ay wala akong alam sa arkitektura dahil lang mas pinili kong magluto para sa'yo? Ang boses ni Elena ay matatag. Bawat salita ay may bigat ng kanyang mga sakripisyo. Nakita ko ang mga blueprint na ginagawa mo. Alam kong hindi mo kayang itayo ang kumpanyang ito kung hindi dahil sa mga ideyang ninanakaw mo rin mula sa mga lumang sketch ko na itinatapon mo sa basura. Napatitig si Kengo sa kanyang asawa. Tila ngayon lamang niya nakita ang tunay na Elena, hindi ang yaya ng bahay, kundi ang matalinong arkitekto na tinalikuran ang sariling kinabukasan para sa kanya. Elena, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Sigaw ni Kengo. Ngunit bago pa man siya makalapit ay itinaas ni Don Fernando ang kanyang kamay. Sapat na, Kengo. Tapos na ang oras ng iyong paghahari. Seryosong sabi ng matanda. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa loob ng folder. 1 linggo bago ako bumalik dito, tinawagan ko ang aking abogado. Binago ko ang aking huling testamento at ang lahat ng papeles ng pagmamay-ari ng kumpanya at ng bahay na ito. Kinuha ni Don Fernando ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang dokumento sa paraang tila binabasa ang isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ni Kengo. Ang lahat ng shares na nasa ilalim ng pangalan ni Kengo de los Reyes ay formal na binabawi at inililipat sa isang trust fund na hindi niya maaring hawakan. Ang mansyong ito, ang kumpanya, at ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay may bagong tagapangalaga. Huminto ang matanda at tumingin ng diretso kay Elena. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanyang anak na ngayon ay tila hihimatayin sa takot. Simula sa oras na ito, Kengo, ikaw ay wala nang higit pa sa isang estranghero sa kumpanyang itinayo ko. At ang lahat ng karangyaan na tinatamasa mo ngayon
Ito na ang huling gabi na mararamdaman mo ang lambot ng kama sa loob ng mansyong ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Nararamdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang ganito kalaking pasabog mula sa kanyang biyenan. Habang si Cindy ay nagsisimulang manginig at si Kengo ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Dahan-dahang binuklat ni Don Fernando ang huling pahina ng testamento. Ang bawat titik sa puting papel na ito ay ang katapusan ng iyong paghahari, Kengo. At ang simula ng pagbawi ng dangal na ninakaw mo. Ang boses ni Don Fernando ay tila isang hatol na hindi na mababago ng anumang pagmamakaawa. Inabot niya ang dokumento kay Elena na ang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang bigat ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Kengo, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw, tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Dad, nagbibiro ka ba kay Elena? Sa babaeng yan, ang sigaw ni Kengo ay puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Wala siyang alam. Isang hamak na may bahay lang siya. Sinisira mo ang kumpanya, Dad. Sinisira mo ang buhay ko. Hindi, Kengo. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay nang piliin mong maging traidor sa asawa mo at sa sarili mong dugo. Ang tugon ng matanda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Simula sa segundong ito, ang lahat ng shares, ang titulong hawak mo, at maging ang sasakyang ginagamit mo ay hindi na sayo. Lahat ng ito ay nakapangalan na kay Elena bilang legal na tagapangalaga ng kinabukasan ni Mika. Sa isang sulok, si Cindy ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng malalabasan. Ang matamis ng ngiti na ipinang-akit niya kay Kengo ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon ng kalkulasyon. Nang makita niyang seryoso ang matanda, mabilis niyang kinuha ang kanyang designer bag na nakapatong sa sofa, ngunit bago pa man siya makahakbang, ay humarang na ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong, ang mga security detail ni Don Fernando. Hindi ka aalis dito nang dala ang anumang bagay na binili gamit ang pera ng pamilyang ito. Ang utos ni Don Fernando ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Iwan mo ang bag na yan. Iwan mo ang alahas na suot mo. Umalis ka rito na tanging ang dumi ng iyong budhi ang baon mo. You can't do this! This is robbery! Ang tili ni Cindy ay umalingaw-ngaw sa buong sala, ngunit walang sino man ang nakinig. Sa ilalim ng mapunuring mata ng mga gwardya, napilitan siyang hubarin ang kanyang gintong kwintas at iwan ang kanyang bag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling bag sa carpet ay tila ang huling hininga ng kanyang ambisyon. Humarap si Don Fernando sa mga gwardya at itinuro ang pinto. Ilabas niyo sila. Ngayon din, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi puot, kundi isang malalim na katahimikan. Pinanood niya kung paano kaladkarin ng mga gwardya si Kengo na tila isang batang nagwawala, habang si Cindy ay sumusunod na tila isang basang sisiw, malayo sa mapagmataas na babaeng pumasok sa bahay na yon kanina. Nang marating nila ang labas ng gate, sa ilalim ng malamig na ulan na tila hindi tumitigil sa pag-iyak, narinig ang huling pagtatalo. Cindy, sandali! Mag-isip tayo ng paraan. May pera pa ako sa secret account ko. Ang pagsamo ni Kengo habang hinahabol ang babae. Huminto si Cindy at lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pandidiri. Secret account? Kengo, narinig mo ang tatay mo. Frozen na lahat. Wala ka nang silbi sa akin. Akala ko ba ikaw ang magmamana ng lahat? Isa ka lang palang talunan na umaasa sa tatay niya. Huwag mo na akong susundan. Baka pati ang malas mo ay mahawa pa ako. Sa isang mabilis na pagkilos, pumarada ang isang taxi at sumakay si Cindy. Iniwan si Kengo na nakatayo sa putikan, basang-basa, at walang dala kundi ang kanyang mga pagsisisi. Ang tunog ng sasakyan na papalayo ay tila ang huling awit ng kanilang huwad na pag-ibig. Sa loob ng mansyon, huminga ng malalim si Elena.
Lumingon siya kay Don Fernando na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kamay ng matanda ay marahang pumatong sa kanyang balikat. Ito na ang iyong bagong simula, anak, bulong ng matanda. Ang bahay na ito ay hindi na isang kulungan. Ito na ang tahanan mo at ni Mika. Tumingin si Elena sa paligid. Ang mga gamit na dati ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging alipin ay tila nagbago ng anyo. Ang katahimikan sa loob ng sala ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang maliit na tanong na pumasok sa isip ni Elena habang nakatingin siya sa itim na sobre na naiwan sa sahig. Ang sikat ng araw na pumasok sa malaking bintana ng silid ay tila isang mainit na haplos na nagising kay Elena mula sa isang mahabang panaginip. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nagising sa tunog ng malakas na pagsasara ng pinto o sa boses ni Kengo na nagrereklamo tungkol sa kanyang kape. Ang tanging narinig niya ay ang banayad na huni ng mga ibon sa labas at ang mahinang paghinga ni Mika na natutulog pa rin sa kanyang tabi. Dahan-dahang bumangon si Elena. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngunit ngayon ay tila may bagong lakas. Naglakad siya patungo sa kusina kung saan nadatnan niya si Don Fernando na tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng tsa. "Magandang umaga po, Papa," bati ni Elena bago lumapit upang magmano sa matanda. Ang kilos na yon ay puno ng paggalang at pasasalamat, isang pagkilala sa taong nagsilbing pader niya sa gitna ng bagyo. "Magandang umaga, anak. Maupo ka. Pinahanda ko na kay Lita ang paborito mong almusal. Kailangan mong kumain ng mabuti dahil mahaba ang landas na tatahakin mo simula ngayong araw." Malambot ang tinig ni Don Fernando, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Papa, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang utang na loob ko sa inyo ay hindi ko na yata mababayaran sa buong buhay ko," wika ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ibinaba ni Don Fernando ang kanyang dyaryo at tiningnan ng diretso ang manugang. "Elena, huwag mong isipin ang utang na loob. Ang ginawa ko ay hindi para sa pera o ari-arian. Ginawa ko yon dahil ikaw ang nag-iisang nanatiling tapat sa pamilyang ito nang ang sarili kong dugo ay naligaw ng landas. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol din sa pagprotekta sa mabubuti." Pagkatapos ng almusal, nagsimula si Elena sa paglilinis ng bahay. Ngunit hindi ito ang dating paglilinis na puno ng pagod at pagsunod. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya. Kasama si Yaya Lita, inalis nila ang bawat gamit ni Kengo na naiwan sa silid. Ang mga mamahaling relos, ang mga suit na puno ng kayabangan, at ang mga pabangong nagpapaalala kay Elena ng pagtataksil. Isang malaking kahon ang napuno nila. At sa bawat bagay na inilalagay ni Elena sa loob, tila may isang mabigat na tanikala ang nakakalas sa kanyang puso. "Senyora, may nakita po ako sa ilalim ng lumang aparador habang naglilinis sa atik," tawag ni Yaya Lita. May hawak siyang isang manipis na sobre, ngunit hindi ito ang itim na sobre ni Kengo. Ito ay luma na. Medyo naninilaw ang papel at may nakasulat na pangalan ni Elena sa harap. "Saan mo ito nakuha, Yaya?" tanong ni Elena habang kinukuha ang sobre. "Nakahulog po yata ito sa likod ng mga lumang gamit ng namayapang biyenan niyo, si Madam Sofia. Ngayon ko lang po napansin noong inusog ko ang cabinet," paliwanag ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, may hawak na isang blueprint ng isang gusali. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila isang hula sa kanyang kinabukasan. Ang tunay na pundasyon ng isang bahay ay hindi semento, kundi ang tapang ng babaeng nagpapatakbo nito. "Huwag mong hahayaang iba ang gumuhit ng iyong kapalaran," nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan.
Ang babae sa litrato ay ang kanyang ina na pumanaw noong siya ay bata pa lamang. Ang lihim tungkol sa nakaraan ng kanyang ina at ang koneksyon nito sa pamilya De Los Reyes ay tila isang malaking palaisipan na ngayon lamang nagsisimulang mabuksan. Sino ang nagpadala nito? At bakit ito itinago ng kanyang biyenang babae sa loob ng maraming taon? Bago pa man siya makapagtanong kay Don Fernando, narinig ang malakas na pagtunog ng doorbell. Isang estranghero ang nakatayo sa labas ng gate. May hawak na isang buke ng bulaklak at isa pang liham na may kaparehong sulat kamay. Ang tunog ng dulo ng lapis na mabilis na gumuguhit sa malinis na papel ay tila isang musikang matagal nang hindi narinig sa loob ng silid na yon. Ang bawat linyang itinutuwid ni Elena, ang bawat sukat na kanyang isinusulat, ay tila pagbawi sa mga pangarap na itinago niya sa ilalim ng mga kaldero at maruruming labada sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga daliri, na dati ay balot ng harina, ay punong-puno na ngayon ng itim na marka ng graphite. Ngunit sa paningin niya, ito ang pinakamagandang palamuting na itarak sa kanyang balat. Huwag mong madaliin ang pagguhit, Elena. Ang isang matatag na gusali ay nangangailangan ng pasensya, gaya ng pagbuo muli ng iyong sarili. Malambot ang boses ni Don Fernando habang nakatayo sa likuran niya. Pinagmamasdan ang ginagawa niyang plano para sa isang bagong community center. Nasanay po kasi ako na laging nagmamadali, Papa. Noong una, kailangang tapos na ang lahat bago pa man dumating si Kengo. Ngunit ngayon, ang sarap po sa pakiramdam na ang oras ay akin na uli. Tugon ni Elena nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang blueprint. Ipinatong ng matanda ang isang makapal na folder sa kanyang lamesa. Ito ang proyektong hinahawakan ng kumpanya sa susunod na buwan. Isang orphanage sa labas ng Maynila. Gusto kong ikaw ang maging lead architect dito, hindi dahil manugang kita, kundi dahil alam kong ang puso mo ang maglalagay ng kaluluwa sa mga pader na yan. Isang hamon, isang pagkakataon. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang bahagi ng puso ni Elena na pilit kumakawala sa mga alaala ng nakaraan. Kinabukasan, habang patungo siya sa site ng proyekto, dumaan ang kanyang sasakyan sa isang masikip na kalsada. Doon, sa tapat ng isang maliit at maruming karinderya, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anyo. Napahinto ang driver nang mapansin ang pagkabigla ni Elena. Sa ilalim ng isang butas-butas na tolda, nakaupo ang isang lalaking may mahabang balbas, suot ang isang t-shirt na punong-puno ng mantsa at butas-butas. Si Kengo, ang dating mapagmataas na hari ng De Los Reyes, ay nakasandal sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sobrang pagod at ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang dibdib habang natutulog. Sa kanyang harap ay isang platong may tira-tirang sarsa na tila hinihintay na lamang ay makuha ng mga langaw. Wala ng bakas, ng mamahaling pabango o ng suit na tila walang kulubot. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila sumisimbolo sa bigat ng kanyang kasalukuyang buhay. Sa labas ng karinderya, ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng kalsada ay tila hindi na niya nararamdaman sa tindi ng gutom at puyat. Bumukas ng bahagya ang bintana ng sasakyan ni Elena. Nararamdaman niya ang matinding pait at awa, ngunit wala ng pagmamahal. Ang lalaking nanakit sa kanya ay tila isang estranghero na lamang na binubuno ang bunga ng sarili nitong mga pagkakamali. Akma, sana siyang bababa upang mag-iwan ng tulong. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng pinto, isang matinis na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Kengo, wala ka na namang nakuha sa pamamasada mo? Paano tayo kakain? Isang babaeng may gulugulong buhok at kupas na damit ang lumapit sa lalaki at marahas itong niyugyog. Si Cindy, ngunit wala na ang ningning ng kanyang mga alahas o ang ganda ng kanyang mukha. Sila ay 2 taong naghahatikan sa putikan, pilit na binubuhay ang isang relasyong binuo lamang
sa kasinungalingan at pagnanasa sa pera. Nang imulat ni Kengo ang kanyang mga mata, panandalian silang nagtagpo ng tingin ni Elena sa pagitan ng bintana ng sasakyan. Isang iglap ng kahihiyan, gulat at pagsisisi ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Ngunit mabilis na isinara ni Elena ang bintana at inutusan ng driver na magpatuloy sa pagtakbo. Elena, pakiusap. Pakinggan mo naman ako kahit isang minuto lang. Ako pa rin ito, ang tatay ni Mika. Ang tinig na yon ay hindi na katulad ng dati na tila kulog na nagahari sa loob ng kanilang tahanan. Ngayon, ang boses ni Kengo ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Payak, nanginginig, at puno ng desperasyon. Nakatayo siya sa labas ng gate ng ginagawang orphanage, ang lugar kung saan si Elena ang punong arkitekto. Ang kanyang suot na polo ay kupas na at may mantsa ng grasa sa laylayan, isang malayo at masakit na paghahambing sa babaeng nakatayo sa harap niya. Si Elena ay mukhang isang tunay na reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang kanyang puting blouse ay malinis at maayos, habang ang hawak niyang blueprint ay tila isang set ng mga pakpak na handang lumipad. Tumingin siya kay Kengo nang walang bahid ng galit, ngunit wala ring bahid ng pagmamahal. Ang mga mata niya ay tila isang malinaw na lawa na hindi na nagagalaw ng anumang bato na itatapon ng lalaki. Tapos na tayo sa usapan, Kengo. Ang lahat ng dapat sabihin ay nasabi na noong gabing pinalayas mo kami sa gitna ng ulan. Mahinahon, ngunit matigas ang boses ni Elena. Nagkamali ako, Elena. Alam ko yon. Si Cindy. Iniwan na niya ako matapos niyang malaman na wala na akong pera. Nagising na ako sa katotohanan. Ikaw lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Mabilis ang pagsasalita ni Kengo habang pilit na humahawak sa braso ni Elena. Ngunit mabilis na umatras ang babae. Ang pag-atras na yon ni Elena ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang sariling halaga. Kengo, huwag mong gamitin ang anak natin para lang makabalik ka sa karangyaan. Hindi ka nagmamakaawa dahil mahal mo ako. Nagmamakaawa ka dahil gutom ka at wala kang matuluyan. Noong kailangan namin ng asawa at ama, nasaan ka? Nandoon ka sa piling ng iba. Tinatawanan ang bawat patak ng luha namin. Patawarin mo ako, Elena. Kahit para na lang kay Mika. Muling pagsamo ni Kengo. At sa pagkakataong ito ay lumuhod siya sa semento. Binaliwala ang tingin ng mga trabahador sa paligid. Tumingin si Elena sa langit. Huminga ng malalim upang pigilan ang anumang emosyon na nais ko mawala. Pinatawad na kita, Kengo. Pinatawad kita para sa ikakatahimik ng puso ko. Hindi para bigyan ka ng pagkakataong wasakin muli ang buhay ko. Ang pagmamahal sa sarili ang natutunan ko noong mga gabing wala akong masandalan. Kaya pakiusap, umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipatawag ko pa ang mga security. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa lupa ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Hindi na niya nilingon ang lalaking nakaluhod sa likuran niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na ang bigat na daladala niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng araw. Pagdating niya sa mansyon ng hapon na yon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan ay naririnig niya ang tawa ni Mika at ang malakas na boses ni Don Fernando na nagkukwento sa bata. Ngunit ngayon, tanging ang tunog ng ceiling fan sa sala ang maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa study room ni Don Fernando. Nakabukas ng bahagya ang pinto at mula sa siwang ay nakita niya ang matanda. Nakasandal ito sa kanyang silya. Ang isang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, habang ang kabilang kamay ay nanginginig na pilit inaabot ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng lamesa. Ang mukha ng matanda ay maputlang maputla at ang kanyang paghinga ay tila isang hirap na paghila ng hangin mula sa isang malalim na balon.
Napahawak si Elena sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Sa ibabaw ng lamesa, malapit sa bote ng gamot, ay may isang puting sobre mula sa isang ospital. Ang mga salitang nakasulat sa labas nito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Elena. Advanced Stage Cardiomyopathy. Ang haligi ng kanyang bagong buhay, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa putikan, ay unti-unti na palang iginigiba ng isang lihim na sakit. Huwag kang umiyak, Elena. Nakahanda na ang langit para sa akin, ngunit hindi pa ako handang iwan kayong mag-ina nang walang sandigan. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Don Fernando sa gitna ng kanyang paghingal ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa puso ni Elena. Mabilis siyang lumapit sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinutulungan itong uminom ng tubig at iniaabot ang gamot na kanina lang ay pilit nitong inaabot. Sa bawat lunok ni Don Fernando, nararamdaman ni Elena ang panghihina ng haliging nagtanggol sa kanya. Ang matipunong balikat na nagsilbing silungan niya sa baha ay tila unti-unti nang tinitibag ng karamdaman. Papa, bakit niyo po itinago ito? Bakit niyo hinayaang mag-isa kayong lumaban sa sakit niyo? Ang boses ni Elena ay basag na basag. Punong-puno ng pagsisisi dahil naging abala siya sa kanyang sariling pagbangon habang ang kanyang tagapagligtas ay dahan-dahan nang nauubos. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa maputlang labi ni Don Fernando. Dahil ang huling hiling ko bago pumikit ang aking mga mata ay makita kang nakatayo sa sarili mong mga paa. Ayaw kong ang awa ang maging pundasyon ng iyong tagumpay, Elena. Gusto kong ang tapang mo ang magdala sa iyo rito. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging piping saksi sa isang tahimik na sakripisyo. Tinalikuran muna ni Elena ang kanyang mga blueprint upang maging katuwang ng matanda. Siya ang nag-aayos ng mga una nito. Siya ang nagbabasa ng mga ulat mula sa kumpanya at siya ang humahawak sa nanginginig na kamay ni Don Fernando sa tuwing sumasapit ang madaling araw at tila hindi na makahinga ang matanda. Sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, laging humihingi ng tawad si Don Fernando para sa mga kasalanan ni Kengo na tila ba ang bigat ng kasalanan ng kanyang anak ay kailangan niyang bitbitin hanggang sa huling hantungan. Huwag kang humingi ng tawad para sa mga pagkakamaling hindi mo naman ginawa, Papa. Sapat na po na naging ama kayo sa akin ng higit pa sa tunay kong mga magulang. Bulong ni Elena habang marahang hinahaplos ang likod ng palad ng matanda. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-aalaga ay biglang nabulabog isang gabi. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang malakas na pagtunog ng telepono sa sala ang bumasag sa kapayapaan. Mabilis na bumaba si Elena. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng isang gwardya mula sa lumang warehouse ng kumpanya ang kanyang narinig. Senyora, may sunog po rito sa warehouse. Mabilis pong kumakalat ang apoy at parang sinadya po dahil may nakita kaming tumakas na lalaki. Halos mabitawan ni Elena ang telepono. Ang warehouse na yon ay hindi lamang imbakan ng mga gamit. Doon nakatago ang lahat ng orihinal na blueprint at mahahalagang dokumento ng kumpanya na kailangan para sa huling proyekto ni Don Fernando. Ang apoy na yon ay hindi lamang nagbabantang tumupok sa ari-arian, kundi maging sa huling pangarap ng matandang naghihingalo. Dali-daling lumabas si Elena patungo sa balkonahe. Mula sa malayo, nakita niya ang mapulang liwanag na lumalamon sa madilim na kalangitan. Ang apoy ay tila isang malaking halimaw na sumasayaw sa hangin at sa gitna ng usok, naramdaman ni Elena ang isang matinding takot. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Sino ang gagawa nito at hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang natitira kundi puot at inggit? Hindi ang apoy ang nakakatakot, kundi ang katotohanang may pusong mas masahol pa sa impyerno. Ang bawat bugso ng mainit na hangin na tumatama sa mukha ni Elena
ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Sa harap niya, ang lumang warehouse ng De Los Reyes ay nilalamon ng naglalakihang dila ng apoy. Ang kulay kahel na liwanag ay sumasayaw sa gitna ng madilim na gabi. Tinitibag ang bawat pader na itinayo ng pamilya sa loob ng ilang dekada. Ang amoy, nasusunog na papel at lumang kahoy ay sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lahat ng alaala ng kanyang ina at ang huling pangarap ni Don Fernando ay unti-unti nang nagiging abo. "Senyora, wag po kayong lalapit. Masyado nang mapanganib." Ang sigaw ng driver habang pilit na pinipigilan si Elena na bumaba sa sasakyan, ngunit hindi nakinig si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang anyo na aninag sa gitna ng makapal na usok. Isang lalaking nakatayo malapit sa bukana ng warehouse, may hawak na galon ng gasul at nakatitig sa apoy ng may mga matang tila nawala na sa katinoan. Si Kengo, ang dating mapagmataas na tagapagmana, ay mukhang isang dyablo sa gitna ng impyernong siya mismo ang lumikha. "Kengo, ano ang ginagawa mo? Itigil mo ito!" Ang sigaw ni Elena ay halos malunod sa tunog ng naglalagablab na apoy at ang pagbagsak ng mga bubong na yero. Lumingon si Kengo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pait. "Kung hindi mapapunta sa akin ang kumpanyang ito, Elena, walang sino man ang makikinabang. Susunugin ko ang lahat. Susunugin ko pati ang mga pangarap mo." Isang malakas na tunog ng pagguho ng mga kahoy ang narinig mula sa loob. Sa sandaling iyon, naalala ni Elena ang maliit na archive box sa dulo ng opisina sa loob ng warehouse. Ang box na naglalaman ng mga orihinal na sketch ng kanyang ina at ang huling testamento ni Don Fernando na hindi pa naipaparehistro sa korte. Kung mawawala iyon, mawawalan ng legal na basehan ang lahat ng kanilang ipinaglalaban. Binaliwala ni Elena ang takot. Gamit ang kanyang basang panyo upang takpan ang ilong, tumakbo siya patungo sa isang maliit na pintuan sa gilid. Ang init ay tila natutunaw ang kanyang balat, at ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga bumbero mula sa labas, ngunit sa loob, tanging ang tunog ng namumuong panganib ang kanyang kasama. Nang marating niya ang opisina, mabilis niyang nakuha ang box. Ngunit bago pa man siya makabalik sa pinto, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanyang daraanan. Ang usok ay naging mas makapal. Tinitira ang kanyang mga baga hanggang sa siya ay mapaluhod. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, nakita niya si Kengo na pumasok din sa loob. Ngunit hindi para iligtas siya. Mukhang balak ni Kengo na kunin ang box upang tuluyang itapon sa apoy. Ngunit sa isang iglap, isang malaking poste ang dahan-dahang nawalan ng balanse. "Kengo, umalis ka riyan!" Ang huling sigaw ni Elena. Isang malakas na pagyanig ng gusali ang naganap. Ang malaking poste ay bumagsak ng direkta sa kinalalagyan ni Kengo. Naipit ang kanyang mga binti sa ilalim ng mabigat at nagbabagang kahoy. Ang lalaki ay napasigaw sa sakit. Isang tunog na puno ng pagsisisi at takot. Ang apoy ay papalapit na sa kanya, at ang kisame sa itaas nila ay tila anumang saglit ay tuluyan ng guguho upang ibaon silang dalawa sa loob ng nagniningas na puntod. Ang bawat hininga na nilalabanan mo sa gitna ng usok ay isang pagkakataon, Kengo. Hindi para sa akin, kundi para sa kaluluwa mong naliligaw. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa tuyong labi ni Elena habang ang paligid ay tila impyernong naglalagablab. Nakatingin siya sa asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking nagpahirap sa kanya ng walang awa. At ngayon ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, naipit ang binti sa ilalim ng mabigat at nagniningas na poste. Ang pawis at uling sa mukha ni Kengo ay humahalo sa kanyang mga luha ng takot. Sa kabilang banda, mahigpit na yakap ni Elena ang box ng mga dokumento.
ang simbolo ng kanyang bagong simula. Elena, pakiusap, huwag mo akong iwan. Mahina at putol-putol na, sabi ni Kengo. Halos hindi na maitago sa kanyang boses ang takot at desperasyong matagal niyang ipinagmamalaking wala sa kanya. Napayuko siya habang hirap na huminga ng maayos at sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng dating yabang at pagiging dominante sa kanyang kilos. Ang natira na lamang ay isang taong wasak at takot mawalan ng lahat. Tahimik na napatingin si Elena sa kanya. Mabigat ang dibdib habang pilit nilalabanan ang magulong emosyon sa kanyang loob. Sa harap niya ay hindi na lamang ang lalaking minsang nanakit sa kanya, kundi isang taong unti-unti ring nilalamon ng sariling mga pagkakamali at pagsisisi. Tumitig ng malalim si Elena sa mga mata ni Kengo. Sa sandaling iyon, dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng pasakit. Ang sampal, ang pagtaboy sa kanila sa ulan, ang bawat gabing umiiyak siya habang nagluluto ng hapunan na hindi naman dinaluhan ng lalaki. Isang kumpas lang ng kanyang kamay, isang hakbang palayo, at matatapos na ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang nanginginig na katawan ni Kengo, napagtanto ni Elena na kung hahayaan niya itong mamatay, ang apoy na ito ay hindi lamang tutupok sa warehouse, kundi pati na rin sa kadalisayan ng kanyang sariling puso. Hindi ako ang tatapos sa buhay mo, Kengo. Dahil kung gagawin ko yon, magiging katulad mo rin ako, isang taong walang awa. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Elena. Mabilis na tumakbo si Elena patungo sa butas ng pader na pinasukan niya at sumigaw ng buong lakas sa mga bumbero sa labas. Dito, may tao sa loob. Tulungan niyo siya. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga bumbero na may dalang mga kagamitan upang buhatin ang nagbabagang poste. Pinanood ni Elena mula sa malayo habang inilalabas si Kengo sa isang stretcher. Nangingisay sa sakit at puno ng pasunog ang balat. Nang mailabas ang lalaki, huminga ng malalim si Elena. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Iniligtas niya si Kengo, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin sa kanyang konsensya ang dugo ng isang taong hindi marunong magmahal. Makalipas ang ilang araw, dinala ang usapin sa presinto. Si Kengo, na may mga benda pa sa binti at braso, ay nakaupo sa tapat ng rehas. Sa kabilang panig, nakita niya si Cindy. Ang babaeng dati ay tila reyna sa kanyang paningin ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na t-shirt ng bilangguan, gulo-gulo ang buhok, at wala nang bakas ng kolorete sa mukha. Nahuli si Cindy dahil sa pakikipagsabuatan sa pagsunog at sa mga ilegal na transaksyong ginawa nila sa kumpanya. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo ako sinulsulan, hindi tayo abot sa ganito. Sigaw ni Kengo habang nakaduro ang nanginginig na daliri kay Cindy. Kasalanan ko? Ikaw ang tanga, Kengo. Ikaw ang nagpabulag sa akin dahil akala ko ay mayaman ka. Ngayon, pareho tayong nabubulok dito habang ang asawa mo ay nagpapakasasa sa pera ng tatay mo. Ang tawa ni Cindy ay tila isang mapait na tunog ng pagkabigo. Pinanood ni Elena ang eksenang yon mula sa siwang ng pinto ng presinto. Ang 2 taong nagtaksil sa kanya ay naglalabasan na ngayon ng kani-kanilang mga pangil. Nilalamon ang isa't isa sa gitna ng pagsisisi. Wala siyang naramdamang awa. Tanging ang katotohanan na ang katarungan ay may sariling paraan ng pagdating, gaano man ito katagal. Dahan-dahang lumabas si Elena sa presinto. Sinalubong siya ng sariwang hangin at ng ngiti ni Don Fernando na naghihintay sa loob ng sasakyan. Ang gabi ng apoy ay natapos na at ang tanging natitira ay ang abo ng nakaraan na handa ng tangay ng hangin ng bagong simula. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay umaling-aungaw sa buong bulwagan, tila isang malakas na agos ng tubig na tumatapos sa 10 taon ng aking pananahimik. Nakatayo si Elena sa gitna ng entablado. Suot ang isang asul na terno na tila kulay ng langit matapos ang isang malakas na bagyo. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi na siya nasisilaw. Sa halip,
Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatingin sa libu-libong tao na nagbibigay ng parangal sa kanyang husay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang tropeo para sa Architectural Excellence of the Year, para sa proyektong orphanage na itinayo niya mula sa mga abo ng nasunog na warehouse. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan, nakita niya si Don Fernando. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair. May oxygen tank sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Mika, na ngayon ay 6 na taong gulang na. Suot ang isang magandang bestida at walang tigil sa pagwagayway ng kanyang maliit na kamay. Ang ngiti ng kanyang anak ay ang pinakamalaking premyo na natanggap ni Elena sa gabing iyon. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin lamang. Ang boses ni Elena ay matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Marangyang Hotel. Para ito sa lahat ng mga kababaihan na sinabihang wala silang puwang sa labas ng kanilang mga tahanan. Para ito sa mga ina na sinabihang ang kanilang tanging silbi ay ang maglingkod ng walang kibo. This is for everyone who was told they were nothing, only to find out they are the very foundation of everything. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Elena ang kanyang tropeo sa harap ni Don Fernando. Marahang hinawakan ng matanda ang kamay ng kanyang manugang. Ang kanyang balat ay tila papel sa nipis, ngunit ang higpit ng kanyang kapit ay puno pa rin ng pagmamahal. I told you, Elena. Ikaw ang tunay na hiyas ng pamilyang De Los Reyes. I am so proud of you, anak. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpapatahimik sa anumang natitirang takot sa puso ni Elena. Nang makauwi sila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan ng gabi. Habang pinapatulog ni Elena si Mika, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng salapi. Ngunit habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong opisina sa loob ng bahay, isang puting sobre ang nakapatong sa kanyang lamesa. Walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang numero ng bilangguan sa gilid ang nakasulat. Dahan-dahan itong binuklat ni Elena. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may gulugulong sulat kamay. Elena, bawat gabi rito sa dilim, naririnig ko ang tunog ng ulan at naaalala ko ang mukha niyo ni Mika noong gabing iyon. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Gusto ko lang malaman mo na nakita ko ang balita sa dyaryo tungkol sa award mo. Tama si Dad. Ikaw ang arkitekto ng ating buhay at ako ang sumira sa sarili nating pundasyon. Pakiusap, huwag mong hayaang malaman ni Mika ang dumi ng aking pangalan. Hayaan mo siyang lumaki sa liwanag na ikaw mismo ang gumawa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Nabasa ang dulo ng liham. Hindi ito luha ng pangungulila, kundi luha ng huling pagpapaalam. Tinupi niya ang liham at inilagay sa ilalim ng isang mabigat na libro. Sa labas, ang buwan ay maliwanag na nakasilip sa bintana. Tila binabantayan ang isang bagong bukas. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Elena ang mabilis na pagtakbo ni Yaya Lita patungo sa kanyang silid. Ang mukha ng matanda ay puno ng matinding takot. Senyora, si Don Fernando po. Hindi na po siya humihinga. Ang bawat hininga ay tila isang mitya ng kandilang unti-unti nang nauubos. Ngunit ang liwanag na iniwan nito ay sapat na upang tangayin ang dilim ng nakaraan. Sa loob ng silid ni Don Fernando, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng gamot at ang malalim na katahimikan ng pagpapaalam. Nakaluhod si Elena sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang malamig at nangungulubot na kamay ng kanyang biyenan. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng matanda ay tila isang pagsisikap na dugtungan ang huling pahina ng isang makabuluhang kwento. Dahan-dahang iminulat ni Don Fernando ang kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon, ang kanyang paningin
ay nagpahinga sa mukha ni Elena. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kapayapaan na tila isang lawa sa ilalim ng buwan. Elena, anak, ang katarungan ay tapos na. Huwag mong hayaang ang puot ang maging huling pader sa loob ng puso mo. Ang boses ng matanda ay tila isang marahang bulong ng hangin. Ibinibigay ko sa iyo ang huling blueprint ng pamilyang ito. Hindi ito gawa sa bato, kundi sa pagpapatawad at pagmamahal. Alagaan mo si Mika. Alagaan mo ang iyong sarili. Papa, huwag po. Huwag niyo po kaming iwan. Ang hikbi ni Elena ay hindi na mapigilan. Ipinatong niya ang kanyang noo sa kamay ng matanda. Hinahayaan ang kanyang mga luha na dumaloy sa balat ni Don Fernando. Isang huling mahinang haplos sa buhok ni Elena ang iginanti ng matanda bago ang kanyang kamay ay tuluyang nawalan ng lakas at dahan-dahang lumaylay sa kama. Ang tunog ng kanyang huling hininga ay tila isang mahabang buntong hininga ng relief, isang paglaya mula sa pagod ng mundong ito. Ang silid ay binalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi puno ng paggalang. Makalipas ang ilang linggo, ang mansyon na dati ay tila isang madilim na kuta ng kataksilan ay unti-unti nang nagbabago. Ang tunog ng mga martilyo at ang pag-andar ng mga lagari ay tila isang bagong awit ng paglikha. Nakatayo si Elena sa gitna ng sala, suot ang kanyang puting hard hat habang pinagmamasdan ang pagtatanggal sa malalaking pader na naghihiwalay sa loob ng bahay at sa hardin. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng malalaking bintanang salamin upang papasukin ang liwanag ng araw sa bawat sulok. Ang bawat bahagi ng bahay na nagpapaalala sa kalupitan ni Kengo ay dahan-dahang binubura at pinapalitan ng mga disenyong puno ng liwanag at espasyo. Ito na ang huling proyekto ni Elena para sa kanyang sarili, ang pag-renovate sa kanyang sariling buhay. Nakatayo si Mika sa hardin, naglalaro sa ilalim ng puno ng nara na itinanim pa ni Don Fernando. Ang tawa ng bata ay tila isang malinis na tubig na naghuhugas sa mga latak ng pait sa bakuran. Lumingon si Elena sa malaking pinto ng mansyon. Alam niyang sa bawat pader na itinatayo niya at sa bawat linyang ginuguhit niya, ang espiritu ni Don Fernando ay mananatiling gabay. Kinuha ni Elena ang orihinal na blueprint ng mansyon at dahan-dahang tinupi ito. Hindi na niya kailangan ang lumang plano. Hawak niya ang panulat at sa harap ng isang blankong papel, sinimulan niyang iguhit ang unang linya ng isang kinabukasang wala nang tanikala ng takot. Ang huling tanaw niya sa lumang anyo ng bahay ay tila isang pamamaalam sa babaeng dating yaya lamang bago niya tuluyang isara ang pinto patungo sa isang mundong siya na ang arkitekto. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Sa loob ng malawak at maliwanag na opisina ni Elena sa De Los Reyes Architectural Firm, ang amoy ng sariwang kape at bagong papel ay tila isang pabango ng tagumpay. Wala na ang amoy ng mantika at dumi ng kusina na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat pader ng gusaling ito ay disenyo niya. Isang patunay na ang isang pusong binalahura ay may kakayahang bumuo ng mga dakilang bagay. Nakatayo si Elena sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng lungsod. Sa kanyang lamesa, nakapatong ang isang litrato ni Mika na ngayon ay 10 taong gulang na. Ang bata ay mukhang masaya, malayo sa nanginginig na paslit na yakap niya sa gitna ng ulan noon. Ang tawa ni Mika ay hindi na pipinghiling, kundi isang tunay na himig na nagbibigay buhay sa kanilang tahanan. Isang puting sobre ang nakapatong sa gilid ng kanyang laptop, ang huling liham mula sa bilangguan. Hindi na binuksan ni Elena ang sobreng iyon. Alam niya ang nilalaman nito, ang paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Kengo at ang mga pangako ng pagbabago. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Elena
ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito ang muling pagtanggap sa taong sumira sa iyo, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang galit sa bawat hakbang mo. Pinatawad na niya si Kengo, hindi dahil karapat-dapat ang lalaki, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang anino ni Kengo ay hindi na isang monster na kinatatakutan niya, kundi isang malabong alaala na lamang ng isang aral na natutunan ng may kalakip na sakit. Dinalaw ni Elena ang puntod ni Don Fernando bago tuluyang umuwi sa kanilang mansyon. Doon, sa harap ng puting marmol, inilapag niya ang isang buke ng mga puting rosas. Papa, tingnan mo kami ngayon. Ang pundasyong iniwan mo ay mas matibay pa kaysa sa inaasahan ko. Bulong niya sa hangin. Nararamdaman niya ang presensya ng matanda sa bawat tagumpay niya. Tila isang matatag na pader na laging nakasandig sa kanyang likuran. Sa pag-uwi niya, sinalubong siya ni Mika ng isang mahigpit na yakap. Ang mansyon na dati ay tila isang madilim na kulungan ay puno na ngayon ng liwanag. Wala ng mga sigaw, wala ng mga sampal, at wala ng mga luha ng pagkakaalipin. Ang bawat sulok ng bahay ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Malakas, malaya, at puno ng pag-asa. Napagtanto ni Elena na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa pagdurusa ng iba, kundi sa sarili mong pagbangon mula sa pagkakalugmok. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang titulo ng lupa o ang laki ng shares sa kumpanya, kundi ang kakayahang matulog sa gabi ng may malinis na konsensya at gumising sa umaga ng may layunin. Ang huling tanaw ni Elena sa malaking gate ng kanilang tahanan ay tila isang formal na pagtatapos sa isang madilim na kabanata. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Sa bawat linyang ginuguhit niya at sa bawat pangarap na itinayo niya, alam niyang ang pinakamagandang istrukturang nabuo niya ay ang kanyang sariling dangal. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na, at ang kwento ng kanyang kaligayahan ay wala ng katapusan.